Uri ng dulang pantanghalan. Isa sa mga mabisang paraan upang maipahatid ang isang mensahe o aral sa mga manunood ay ang pagtatanghal ng dula. Sinasalamin din ng dulang pantanghalan ang kultura ng isang bansa. Maraming uri ng dulang pantanghalan ang nakilala sa ating bansa. Ilan sa mga ito ay lumitaw upang ipalaganap ng mga Espanyol ang mga turo ng relihiyong Katolisismo. Narito ang ilan sa mga dulang pantanghalang naging bahagi na ng kulturang Pilipino: tibag, sinakulo, moro-moro o komedya, sarswela, at panunuluyan. Tibag. Isinasagawa ang tibag tuwing buwan ng Mayo. Ito ay pagtatanghal tungkol sa paghahanap ni Reyna Elena sa krus na pinagpakuan kay Kristo. Ito ay naging kaugalian na sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Bataan, Rizal at Kabikulan. Ang tibag ay walang entablado. Ang mga tauhan o kasali sa pagtatanghal ay kahalo ng taong bayan. 3 munting bundok ang itinatayo sa plaza at sa isang bundok ibinabaon ang isang krus. Si Reyna Elena, nasasamahan ni Prinsipe Constantino at ng mga kawal, ay maghahanap mga dakong 3 ng hapon sa kaarawan ng kapistahan. Maghuhukay si Reyna Elena upang matibag ang bundok at hindi makikita ang krus. Sa ganito ay magsasagutan ng luwa at mga tulang panrelihiyon sina Reyna Elena, Constantino at ilang kawal. Pagkatapos ay magtitibag naman sa susunod na bundok at gayon uli ang mangyayari. Ngunit sa 4 bundok ay matatagpuan ang krus at masasaya silang tutula at aawit kasama ang taong bayan. Ang krus ay dadalhin sa simbahan at habang naglalakad ay nag-aawitan ng mga kantang panrelihiyon ang lahat. Sinakulo. Hindi maaaring mawala ang sinakulo sa mga liwasan pagsapit ng Kwaresma o mahal na araw. Nagtatayo ang parokya ng isang entabladong malapit sa simbahan at ito ang magsisilbing dulaan. Makulay ang pagpapalabas nito dahil sa mga kasuotang ginagamit ng mga tauhan. May banda ring tumutugtog bago o pagkatapos ng eksena. Inilalarawan dito ang simula ng lahat, ang paglalang kay Eva at Adan, ang pagsilang kay Jesus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Itinatanghal ito bilang isang serye, mula Lunes Santo hanggang Sabado de Gloria. Moro-moro o komedya. Ang moro-moro ay dulang pumapaksa rin sa relihiyon. Ang salitang Moro ay hango sa salitang Moors o salitang tawag sa mga Muslim sa kaharian ng Alhambra sa bayan ng Granada sa Espanya. Ayon sa kasaysayan ng Espanya, talagang may alitan ang mga Katolikong Espanyol at Muslim na Espanyol. Tinawag ng mga Katolikong Espanyol na Moro ang mga Muslim na ibig sabihin ay mga walang Diyos na masasabing walang katotohanan, sapagkat may kinikilalang Diyos ang mga ito. Walang iba kundi si Allah. Sa kasalukuyang panahon, ang tawaging Moro, ang isang Muslim, ay itinuturing pa ring malaking insulto para sa kanila. Katulad ito ng isang panlalait o kawalang-galang na maaaring maging sanhi ng kamatayan ng sinumang magbibitiw ng salitang ito sa harap ng isang Muslim. Karaniwang tinatalakay sa Moro-Moro ang paglalabanan ng mga Kristiyano at Muslim na laging nagtatapos sa pagkatalo ng huli.
Ang dulang ito ay tinatawag na komedya. Makatotohanan ang pagtatanghal lalo na sa bahagi ng paglalabanan na sadyang makikita na ang pag-eeskrimehan at ispadahan ay sadyang pinaghandaan. Patulang sinasalita ang mga dialogo nito. Nagmamarcha ang mga tauhan sa bawat pagpasok at paglabas sa saliw ng bandang kung tawagin ay kuwadro. Karamihan sa mga dulang moro-moro ay hango sa awit at kurido na pawang naganap sa kung saang kaharian sa Europa. Ang mga kilalang manunulat ng moro-moro ay sina Jose de la Cruz alias Joseng Sisiw at Francisco Baltazar alias Balagtas. Zarzuela. Ang zarzuela ay isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog na nahihinggil sa mga punong damdamin ng tao, tulad ng pag-ibig, kapuutan, paghihiganti, kasakiman, kalupitan at iba pa, o kaya naman ay tungkol sa mga suliraning panlipunan o pampolitika. Ayon sa kasaysayan nito, ito ay sinasabing hinango ng mga Espanyol sa opera ng Italia sapagkat magkahalo ang dialogong ginagamit dito, patula at pasalita. Ang patulang bahagi ay karaniwang dialogo ng mga pangunahing tauhan. Bukod sa ito ay nilalagyan ng komposisyong maaaring awitin. Samantala, ang tuluyang dialogo ay yaong gamit naman ng mga katulong na tauhan. Ang zarzuela ay binubuo ng 3 yugto. Ang mga tagpo ay magkahalong seryoso at katawa-tawa, melodrama kung ito ay tawagin, o kaya'y tragikomedya. Hango sa tunay na buhay ang paksa nito at kung minsan ay nasusobrahan naman sa damdamin, lalo na sa pag-ibig kaya nagiging soap operatic. Ang zarzuela, bagamat ipinakilala noong panahon ng mga Espanyol, ay lubos na namulaklak noong panahon ng himagsikang Pilipino at Amerikano. Panunuluyan. Tuwing sasapit ang Pasko, isinasagawa ang panunuluyan. Ginaganap ito sa bispiras ng Pasko o Disyembre 24 ng gabi bago magmesa de Gallo. Sina Maria at Jose ay naghahanap ng bahay na masisilungan at mapagsisilangan kay Jesus. May ilang bahay na malapit sa simbahan na kanilang pakikiusapan, subalit mabibigo sila sa dahilang pawang walang bakante, hanggang sa makarating sila sa simbahan kung saan ang altar ay ginawa ng kubong sabsaban at dito sila titigil upang si Maria ay manganak. Sa takdang oras na babanggitin sa misa ang kaganapan ng pagsilang ni Jesus, ang kubong sabsaban ay magliliwanag. Sa kasalukuyan, ang mga dulang pantanghalang ito ay patuloy pa ring ginagawa sa ating bansa bilang pag-alala sa mga mahalagang pagdiriwang na may kinalaman sa pananampalatayang Kristyanismo at maging upang talakayin ang mga suliraning panlipunang nagaganap sa bansa. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.